Dinisarmahan na ang 15 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero habang nasa restrictive custody ng PNP. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Dinisarmahan na ng Philippine National Police o PNP ang 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng 34 na mga sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bantay sarado na rin ang mga ito ngayon habang gumugulong ang investigasyon. Ibig sabihin, hindi na sila basta-basta makakalabas ng kampo habang sila ay naka-restrictive custody. Ang standing protocol po dyan, kung magpapaalam po ay dapat po ay escorted po sila. Sang-ayon naman ang NAPOLCOM na isinailalim na ang mga ito sa restrictive custody matapos na masangkot sa kaso ng mga missing sabungero. Giit ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, sa ganitong paraan, mabilis na makukunan ng pahayag ang mga pulis kaugnay sa issue. Pagkakataon din na niya ito upang may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Tiniyak naman ng PNP na binabantayan nila ang mga lugar na posibleng pinagtapunan o pinaglibingan ng mga nawawalang sabungero para hindi tumagal o mabago ng mga suspect. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating marecover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabongeros. Lahat ng anggulo ay iniimbestigahan ng PNP, kabilang na ang isiniwalat ni alias Totoy na aabot sa 100,000 piso hanggang 2 milyong piso ang tinatanggap ng mga pulis na dawit sa kaso. Gusto natin maging airtight po yung mga kaso kasi once nilalabas po natin lahat ng ebidensya, lahat ng ginagawa po natin ay napapreempt po natin at binibigyan natin ng pagkakataon yung mga posibleng suspect at mastermind para itago o para maitago nila yung mga posible pang ibang ebidensya. Nauna nang sinabi kahapon ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na Police Lieutenant Colonel Ania ang pinakamataas na ranggo at mula ang mga ito sa iba't ibang support unit ng PNP ang mga sangkot sa missing sabungeros. Meron ding galing sa Regions at Area Police Command. Sinabi din ni Torre na hindi lamang sila sa 15 nakatutok dahil posibleng madagdagan pa ito base sa pag-usad ng isinasagawang investigasyon. Kinumpirma din ni Torre na meron ng 3 natanggal sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Samantala, gagamit ang Philippine Navy ng underwater drones para sa paghahanap sa mga umano'y labi ng nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ito'y para matiyak ang posibleng lokasyon bago sumisid ang mga technical diver para sa kanilang kaligtasan. The Naval Special Operations Group is a Naval Special Operations Command. It's an elite unit of the Philippine Navy. They can be dispatched anytime, anywhere, any place. Hinihintay na lamang ng Navy ang formal request mula sa Department of Justice. Manggagaling sa technical teams ng Navy ang mga technical diver pati na ang mga kagamitan na kakailanganin sa operasyon. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.